For some, worship is withdrawal from the world around them, a sanctuary into which all that they wrestle with throughout the week doesn't enter. Certainly, there can be a need to clear one's mind and heart to properly be present for worship, which is one of the purposes of the prayer of confession at the beginning of worship. We do not, however, worship in a vacuum, cut off from the cares and concerns of the wider world. So how can worship prepare us to engage in the task of transforming the world? Developing a habit for regular gathered worship is an essential part of our growth as disciples and our witness to the world around us, and an effective foundation for the work of transformation. Understanding the reasons for what we do when we gather might help us recognize when our worship is focused inward on our own community to the exclusion of an outward awareness of God at work in the wider world. Sinasabi ko, that being Christian, it is regular to us. It is a habit to each one of us to gather for worship. So parang pagkain na hindi mo pwedeng i-set aside dahil mamaya lang magugutom ka. So ganun saan natin tinitignan, and we come together today, mga kapatid, to worship. And it is our prayer that for just a few moments, let us detach ourselves from the outside world. Let us focus kung ano yung ipapakain sa atin ng ating Panginoon and dwell from Him. Tayo po ay manalangin. O Diyos, na pagpapala at akila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po that once more we gather in Your name to worship You in spirit and in truth. And Father, we ask You that may Your grace be abound, Panginoon, through Your word today. Hayaan mo, Panginoon, na makinabang kami minsan pa sa paalala mo, sa mensahe mo, at nang sa gayon, Panginoon, patuloy nga kami, O Diyos, to dwell in the regular habit, Panginoon, in communion with You and pondering on Your word. Sa pangalan po ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Meron bang maganda o mabuting bagay na maaaring magsimula sa iyo? Let us ask ourselves on this question, and let us ask our seatmate, with love, meron nga ba akong makikita sa iyo na mabuting bagay? Ito po yung titignan natin dito sa aklat ng Lucas sa chapter 4 na binasa natin. Ito ay continuing lesson nung serye nung sa ating lectionary references. And again, we encourage everyone to please read along with us sa ating lectionary para kapag nakikita tayo, ang pinagkukwentuhan natin ay patungkol sa mangyayari sa darating na linggo sa ating pagdiriwang. Noong mga nakaraang 2 linggong pagtitipon natin, nalaman natin na hindi tayo dapat nag-iisa, kundi sa lakarin natin sa ating pananampalataya, we all agree na sama-sama tayo, o we are all in this together. Yung po yung sinasabi doon sa aklat ng Isaiah, chapter 16. And then, just recently, we were told from God's message, now we find a new way for the new wine. Doon po sa Lucas, sa John, At doon ay nasaksihan natin, minsan napalalahanan pa tayo ng unang-unang himala na naganap doon sa Kana o sa kasalan. Ngayong umaga nito ay titignan po natin ano bang sinasabi ng aklat ng Lucas na siya natin binasa ngayon. Throughout the biblical story, Nazareth was frequently perceived as a tiny, unimportant town. Sabi nga ni Juan sa John 1 verse 46,
May mabuti bang maaaring magmula sa Nazareth? And I want you to linger on that word today, ano po? Dahil mamaya, we might be asking the same questions to ourselves. Nathanael's statement in John 1:46 suggests that nothing good could come from such a place. Nagbabadya din ito, no, na kahit anong gawin ng tao doon o nang nakatira doon sa Nazareth, walang magandang itutulot ito. But as we all know, from Nazareth, where came our Messiah. Amen po ba? So nagsasabi nito mga kapatid na yung kalagayan natin ngayon, no? Kung ano man ang ating kalagayan ngayon, kung sa tingin mo ay parang walang nangyayari sa buhay mo, silipin natin ang aklat ng Lucas. Doon sa verse 22, ano po? Tinanong siya, no? Hindi ba ito yung anak ni Jose? Isang tanong na may halong panlilibak. Sapagkat nung siya'y tinanong, doon sa loob ng sinagoga na hindi ba yan yung anak ni Jose? Nais nilang ipagdiinan doon na yan ay walang alam. Yan ay anak lamang ng karpintero. Is there anything good that can come from him? Is there anything positive he can do? Sa isang taong nagnanais ng pagbabago, nais na mamuhay ng mas mabuti kaysa sa dati niyang pagkakakilanlan, ang madalas na tanong ng mga mapag-usisa at papunuring mata, meron ba o anong mabuti ba ang gagawin o magmumula sa taong ito? At kapag siya ay nagsimula ng magsalita sa ibang wika, dinibigay ang salita ng Panginoon na narinig sa kanya at nagpapayo, nagtuturo, nagbibigay ng pangaral para mas mapabuti ang sitwasyon. Ang kadalasang tugon ng mundong ito ay panunuyag, paglibag, walang pagtitiwala at walang paniniwala. Ganito ang naranasan ni Jesus ng mga naunang disipulo. Ganito din ba ang karanasan mo nang nagsimula kang lumakad at yakapin ang buhay na pangako ni Jesus sa iyo? Huminto ka na ba? O di na nagpatuloy sa bagong pananampalataya mo? Kung oo ang sagot mo sa mga ito, paano mo nga mapapatunayan sa kanila may maaaring magandang mangyari o magmumula sa Nazareth sa buhay mo sa Muñoz United Methodist Church? My friends, if we really had that conviction to follow Jesus diligently, then indeed there are things, good and excellent things, that will come through you. Babaguhin ka ng Panginoon at ito ang magpapatunay na sa Kanya mayroong patagpuan at maayos na bukas. Amen po ba? Pangalawa po, sa verse 23, nung narinig, yun ang nagsasalita si Jesus, ano po? Ang sabi doon ay, gamutin mo muna ang iyong sarili. Gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan sa Capernaum ang ginawa mo doon sa ibang lugar. May dalang paghamon sa ating Panginoon sa Kristo, yung salita, lalo na yung mga aral nung panahon na yun. Remember, ang laging umuusik sa Kanya ay yung laging may pinag-aralan, laging merong power. Sila lagi. Parating pa lamang yung grupo ni Jesus. Mayroon lang nagsasabi sa kanila, may nagmamarites na, papunta na lang dito. Yung kawan ni Jesus, ano ang gagawin natin? And
And they form up a plan. And laging ang plano nila ay ibagsak, ipahiya ang ating Panginoong Yesu Kristo. Gamutin mo muna ang iyong sarili. Gawin mo rin dito sa iyong sariling bahay sa Capernaum ang ginawa mo sa ibang lugar. Kung alam natin ang istorya bumabalot sa Muñoz, UNC, malalaman natin marami na dito ang nagsimulang patunayan na sa kanyang Panginoon sa mga dating walang paniniwala na ang kanilang iisang tanong ay isang sagot sa tanong ni Nathaniel sa mapunuring tanong na may pagtuyang ng mundong ito. Oo, maraming mabubuting nangyari na sa akin. Oo, maraming mabubuting naging bunga na ang Muñoz UNC. Oo, marami na ang pinagaling. Maayos ang buhay, naging payapa ang relasyon dahil natutunan nilang magpasakop sa kung ano talaga ang nais ng Panginoon at hindi ang kanilang mga pansariling ibig. Oo, patuloy na ginagamot ng Diyos at pinaghihilom ang masugat na epekto ng maliliit na tampuan at hidwaan ng mahabang panahong walang paniniwala ng marami sa kayang gawin ng Panginoon na sa biyaya ng Diyos kaya nilang magbago. Oo, nagagawa na nila ang mga bagay na ito sa sarili nilang mga buhay sa kanilang sambahayan. Nung hindi pa po tayo magkakilala, alam namin ang istorya ng ating abang iglesia. Alam din ng marami sa inyo na hindi ito naging ganito. Nung sinimulan natin limiin ng mabuti ang tanong na ito. Ganyan lang ang Muñoz UNC. Anong mabuti ang ibubunga niya? Sa mahabang panahon ng pagkakabahagi at ng tuluyang nagkaisa, alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon. Ngayon, nakikita natin kung paano kumikilos. Hindi lamang sa atin na matanda na sa iglesia. Ngayon ay may mga sumisipol. Amen po ba? May mga sumisipol. Mayroong mga hinihikayat. Mayroong patuloy na niyayakap at pinananindigan nila na sa akin din ay kung pwedeng may mabuting mangyari dahil naniniwala ako at sumasampalataya ako na ang Diyos na aking pinaglilingkuran ang siyang magkakaloob nito sa akin. Kaya nga, sa tuwing tayo ay nasa diwa ng panambahan, napakainam yung paalala kanina that we are here to worship. At that time, we have to detach ourselves outside the Word upang maintindihan natin why we commune together, upang mamuyan natin maigi kung ano yung mensahe ng Panginoon. And in so doing, kahit sino ang magtanong sa iyo, ano bang mabuti ang makikita ko sa iyo? Ano bang maganda ang mapapala ko sa iyo? Iisa ang magiging sagot ng bawat isa sa atin. Oo, merong magandang mangyayari sa buhay ko sapagkat sumasampalataya ako sa isang Diyos na buhay na nagbabago at nagbabago ng aking buhay. Amen po ba? This is what we were called for. At hindi tayo mababago ng Panginoon kung ayaw mo magbabago. Hindi tatalag sa iyo ang mga maraming panalangin ng marami sa atin kung ikaw mismo sa sarili mo ay hindi ko alam kung paano manalangin at kung paano humingi ng habag sa Diyos
at mangyari sa iyo ang hinihiling mo sa buhay mo. Alam niyo po, kung nandun lang kayo kahapon, and we missed a lot of you kahapon, there was so much blessing that went around during the prayer assembly. Kaya nga masasabi na lang namin ngayon, sayang. Kung nandun sana kayo, mas marami pa ang napagpala ng buhay ninyo. Sa huli, ano sabi po ito sa verse 25 to 27, and we can ask ourselves the same provoking question. Bakit nga ba? Bakit nga ba walang nangyayaring mabuti sa bayan ng Nazaret? Bakit ang tingin ng tao ng panahon na yon, kapag nababanggit ang bayan ng Nazaret, hindi maganda ang kanilang pagkakilala sa bayan na ito? Not until dumating ang Panginoon sa Nazaret. Bakit po? At bakit walang milagro na nangyayari doon? Bakit hindi naggawa ng mga himala at ang mga ministry doon ng ating Panginoon Jesus? Alam niyo kung bakit? Yung mga taga-Nazaret, wala silang pananampalataya. Alam niyo ngayon kung bakit marami sa ating mga panalangin ay hindi natutugunan ng Panginoon? Marahil katulad ng pagkakilala ng maraming tao sa Nazaret. Marahil kailangan pa nating paigtingin kung paano ang pananampalataya natin ay mag-manifest na sa ating buhay. Upang pag narinig ang pangalan mo, hindi na yung dati ang titignan nila sa iyo. Amen po ba? Sapagkat lahat tayo dati ay marumi. Lahat tayo dati ay makasalanan. Subalit napakaganda na sinabi ng Panginoon. Lahat ng ito ay nilinis na niya. Kaya nga ikaw ay bago. Amen po ba? At dahil bago kang nilalang, patunayan mo na bago ka. Patunayan mo na meron ka ng pananampalataya. Patunayan mo sa Panginoon na nais mong sumunod sa Kanya. Patunayan mo sa kapwa mo na magdadala ka na ng pagpapala sa kanila. Sabi po doon sa verse 25 to 27, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias ang pinapunta niya sa isang byuda sa Sarepta nang hindi umulan ng 3 taon. Kasunod pa doon, ano? Ang mga may ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo ay walang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman. Tignan niyo po yung istorya. Si Naaman ay hindi tiga-Israel. Siya isang Syrian. Isang pagano. Isang Hentil. Subalit sa lahat ng may ketong nung panahon na yon, siya lamang kasi ang naniwala. Kaya siya lang ang pinagaling ng ating Panginoon. Do you still believe in the power of prayer? Amen. Do you still believe that God will gonna heal you of anything that burden you in this life? Kaya kung tatanungin tayo, mga kapatid, ngayong araw na ito, may magtatanong na dati mong kakilala, may maganda bang mangyayari dyan sa Jubilee na yan? May maganda ba tayo makapala yan sa Pedrito na yan? Patunayan mo na meron. Patunayan mo na may Diyos ka na nagbago na sa'yo. Sa mga sandaling ito, kung ikaw ay maraming bakit din matapos mong mapakinggan at malaman ang mga talatang ito, kapatid, iisa ang tugon
at katotohanan ng sinisigaw ng mensahe sa iyo sa bawat isa sa atin. Marami ang mas naniwala at sumampalataya sa mga byuda sa Israel kaysa sa bayan ng Nazaret. Mas naniwala at sumunod ang isang naaman na may ketong kaysa sa mga may ketong o mga may sakit sa bayan ng Israel. Ano hinihintay mong kagamitan mula sa ating Panginoon? Iniimbitahan ka ng ating Diyos na pakinggan mo ang panawagan niya. Kung hindi ka lagi na nakikihalubilo sa mga kapwa mo mananampalataya, maybe it's about time that you consider and be encouraged with this message this morning. Na makita ka na namin palagi nakakasama dito, nakakanilig, nakakahalubilo, napapagod, nagsasakripisyo dahil alam mo na may magandang mangyayari sa buhay mo. Indeed, there are many things. Good things can happen, is happening, and will gonna happen sa buhay mo, sa pamilya mo, sa kinabukasan ng mga anak mo, sa relasyon mo. Isang malaking oo ang sabay-sabay nating itutugon if ever we encounter once more the same taunting question. Is there anything good that can come out of Muñoz UNC? Is there anything that can come out in me? Our constant and encompassing answer from now on and in days to come, oo. Maraming maganda na nangyayari sa buhay at pananampalataya ko because God is still in the business of answering the prayers of His faithful servants. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.